Sa wakas, dumating ang kanilang grupo sa Safe Zone Protection number 5 sa 9th Safe Zone. Bago pumasok sa Safe Zone, nagtanong ang opisyal na nagbabantay sa labas ng gate kung saang unit nagmula ang grupo ng mga imigrante. Sagot ni Shen Bing, sila ay mula sa Swordfish Team Security Code X836 na po. Nag-escort sila ng mga sibilyan upang pumunta at Samilong. Napagpasyahan ng pangkat ng bantay na tama ang kumpirmasyon ng utos ng seguridad upang mabuksan nila ang pinto at makapasok ang lahat. Ngunit bago pa man sila makapasok sa gate, biglang yumanig ng malakas ang lupang kanilang kinatatayuan, at lumitaw ang isang halimaw na Zur. Nataranta ang lahat, nang makita ang dambuhalang halimaw na alupihan. Gayunpaman, nanatiling mabilis ang security team sa pagbaril sa halimaw bukod kay Zur na may iba pang level 18 at 25 na mabangis na halimaw ang lumitaw. Mukha silang masaya nang makitang maraming tao ang pinapunta sa pintuan, kaya hindi nawala ng kabuluhan na humiga sila at naghintay sa harapan malapit sa gate na iyon ng mahabang panahon. Nang makita ang iba pang mga halimaw, nataranta ang security team at sinubukan silang salakayin. Ngunit ang mga halimaw ay masyadong malakas. Nakaramdam ang saya ng mga halimaw na parang nag-aani ng pagkain. Sinubukan ni Mr. Wang na protektahan ang mga sibilyan hanggat kaya niya. Sinagasaan ni Mr. Wang ang katawan ng isa sa mga halimaw at sinabihan itong pumunta sa impyerno. Si Mr. Wang ay medyo nalilito nang makita ang Zurich na sumali sa iba pang mga halimaw. Dahil hindi ito Zurich habit, mabilis na hiniling ni Master Wang kay Chen Bing na pigilan ng level 30s ang monster. Samantala, ang iba pang mga halimaw ay nakadirekta sa iba pang mga miyembro ng seguridad, kaya hindi sila umaatake sa mga sibilyan habang nakikipaglaban. Naniniwala si Master Wang na ang insidenteng ito ay hindi nagkataon lamang, at tiyak na may responsable sa trahedyang ito. Ngunit ano ang kanilang layunin? Lumapit si Master Wang upang salakayin ang halimaw at gagawin ni Shenbang ang kanyang bahagi. Samantala, sa gitna ng kaguluhan, nahiwalay si Mrs. Hugh sa iba pa niyang pamilya. Itinulak ng ilang tao ang middle-aged na babae hanggang sa matamba. Hinabol sila ng halimaw na lobo at mukhang tuwang-tuwa dahil marami siyang nakitang pagkain sa harapan niya dahil sa ganitong eksena. Ang mga mata ng higanti ay tila nakakita ng maraming bulaklak dahil mahina ang katawan ni Mrs. Hugh. Nahulog siya at tinulak ng mga tao. Akala ng halimaw na nakakita nito si Mrs. Hugh, ang unang mahinang biktima nito. Kaya agad na nagtaas ng braso ang halimaw para salakayin si Mrs. Hugh. Ngunit biglang may tumama na palaso sa kanyang braso, at isang boses ang nagbabawal sa halimaw na hawakan ang katawan ng kanyang ina. Saktong dumating si Yunfei at ang kanyang ama upang protektahan ang kanyang ina. Nagpatuloy si Yunfei sa pagputok ng mga palaso upang pigilan ang halimaw sa pag-atake sa kanila. Hiniling ni Yunfei sa kanyang ama na kunin ang ina habang pinipigilan nito ang halimaw. Naisip ni Yunfei na ang kagamitan na binili niya sa black market ay kapaki-pakinabang sa wakas, ngunit hindi niya alam kung makakaligtas ang sandata laban sa level 25 na monster na yon. Nainis ang halimaw at hindi inaasahan na ang pag-atake ng isang tao na sa level 7 ay magiging masakit, ngunit ang gayong mga kakayahan at arrow ay hindi posibleng talunin siya. Nang marinig yun ni Yunfei ay agad na nagpaputok ng maraming pana. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagawang iwasan ng halimaw na lobo ang pag-atake ni Yunfei, nang paulit-ulit. Kahit ang halimaw ay ininsulto si Yunfei dahil hindi pa rin sapat ang kanyang level. At kahit gaano pa kahusay ang kanyang sandata, hindi niya magagawang talunin ang halimaw. Sa huli, ang halimaw ay nakapagpatuloy sa pasulong, na iniiwasan ng isang Yunfei na pag-atake at determinadong lamunin ang pamilya. Sa sandaling iyon, si Yunfei tumayo sa harapan ng mukha ng halimaw, iniunat ang magkabilang braso upang harangan ang pag-atake. At wala siyang magawang paraan mula sa pag-ataking paglamon ng halimaw. Sa panahon ng pangangailangan at madali ang pagkilos tulad ngayon, si Yunfei ay isang mabuting anak pa rin sa pamamagitan ng paghiling sa kanyang mga magulang na tumakas. Ngunit sinabi ng ama na magiging walang silbi ang kanilang buhay kung wala si Yunfei. Kaya't sa wakas ay nagbitiw ang pamilya sa kanilang sarili sa ilalim ng anino ng nakakatakot na pag-atake ng halimaw. Pumikit si Yunfei at humingi ng paumanhin sa kanyang puso sa kanyang kuya dahil nabigo siyang protektahan ang kanilang mga magulang. Habang si Yunfei ay tunay na naawa sa kanyang kuya, ngunit biglang ang katawan ng higanteng halimaw ay tinadtad ng napakabilis ni Nana. Sa isang iglap, nawasak ang halimaw.
Nagulat si Yunfei nang makitang kayang lumaban ni Nana, kahit all this time akala nila si Nana ang tipo ng simpleng kasambahay lamang. Hindi ito gustong gawin ni Nana, ngunit hindi makontrol ang paggalaw ng kanyang katawan, kaya't napakahirap para sa kanya. Biglang sinabi ng system na nakuha ni Nana ang 50,000 EXP na puntos at matagumpay na nag-level up pagkatapos makakuha ng notification mula sa system. Nabigla si Nana nang mapagtantong mas kontrolado niya ang kanyang katawan sa sandaling ito. Napagpasyahan niya na ganito ang batas sa mundong iyon. Hanggat nakakapatay siya ng mga halimaw, maaari siyang maging mas malakas at makontrol ang kanyang katawan. Hindi isang maliit na parusa. Masayang ngumiti at naisip na ito ay kamangha-mangha dahil wala siyang nagustuhan higit pa sa simple at madaling maunawaan na mga panuntunang tulad nito. Sa makatuwid, sa susunod, sisimulan niya ang massacre. Nakakatakot ang mukha ng maliit na robot na ito dahil sa wakas ay mayroon na siyang paraan para makontrol ang kanyang katawan ng mas malaya. Bukod dito, ang pamamaraan ay medyo madali para sa kanya. Sa kabilang banda, may isang halimaw na patuloy na humahabol sa isang lalaking nakapula dahil ayaw niya sa kulay pula. Sa kabutihang palad, lumitaw si Nana sa oras upang patayin ang halimaw sa isang pag-atake lamang na puno ng nakamamatay na mga laslas. Nagtagumpay ang maliit na robot na sirain ang kalaban nito. Lalong natuwa si Nana dahil nakakuha siya ng mas maraming puntos pagkatapos tumaas ang level. Ang mga karanasang puntos na kailangan upang mapataas ang antas ay tumaas din. Naisip ni Nana kung ganoon ba ang mekanismo, nang makitang natalo ang kanyang dalawang kapatid sa maikling panahon, isang halimaw na baboy ang naisip ang tumakas dahil mas mahalaga ang kanyang kaligtasan kaysa masira ng isang maliit na tagapag-alaga tulad ng kanyang dalawang kapatid. Ayon sa halimaw, hindi tao si Nana dahil masyadong kakaiba at hindi makatwiran ang kapangyarihan. Ngunit nang sinubukang tumakbo ng halimaw, narinig niyang may sumusunod sa kanya. Gayunpaman, bago napagtanto ng halimaw kung ano ang sumusunod dito, ang katawan ng halimaw ay nahati sa dalawa sa pamamagitan ng mabilis na pag-atake ng kidlat ni Nana pagkatapos nawasakin ang halimaw. Hindi na mataas sa EXP points. Kaya tumaas siya sa level 30, ngunit may nakakatakot na mukha. Sabi ng munting hamak na hindi pa rin siya busog kahit medyo marami na siyang nakain. Ibig sabihin, hindi pa rin kontento si Nana kahit na nakapag-level up na siya. Samantala, sa kabilang banda, abala pa rin sina Master Wang at Shenbang sa pakikipaglaban sa mga halimaw na Zurich. Saglit na nabaling ang atensyon ni Mr. Wang nang makita niyang sabay-sabay na pinaalis ni Nana ang tatlong halimaw, ngunit agad namang pinaalalahanan ni Shenbang ang kanyang amo na huwag tumingin sa ibang lugar dahil nakakatakot din ang halimaw na nasa harapan nila. Ang mga halimaw na butiki ay umaatake pa rin kay Mr. Wayne at ang pinuno ng pangkat ng seguridad ay nagtatanggol sa pagkakataong ito sa tulong ng isang diablo mula kay Shenbang. Sinabi ni Mr. Wang na hindi niya inaasahan na ang maliit na batang iyon ay magagawang talunin ang tatlong halimaw ng sabay-sabay. Sinabi niya na ito ay isang talagang kas-iya siyang sorpresa, ngunit pinaalalahanan ni Shenbang ang kanyang amo na hindi pa ngayon ang oras para gumaan ang pakiramdam dahil hindi pa sila natatalo. Ang Zurich ay hindi ngayon ang oras para gumaan ang pakiramdam. Kahit na nabawasan ng kalahati ang worm monster's HP, kailangan pa rin nilang iwasan ang pag-mutate ng mga monster. Pinaalalahanan ni Shenbing si Mr. Wang na ang Zurg ay isang uri ng halimaw na maaaring magbago ng hugis. Natawa ang halimaw sa kanilang usapan. Ang halimaw ay nag-isip na ang dalawang taong ito ay lubos na may kaalaman, ngunit naisip nito na ang mga tao ay mamamatay lamang ng malungkot sa bibig niya. Naisip ni Mr. Wang na ang nilalang ay may sukat na angkop para sa kanya. Ngunit hanggat ang halimaw ay maaari lamang maging bola at ang mananampalataya ay makakalaban pa. Ngunit sinabi ng halimaw na ito ang mutant na anyo nito, kaya mabilis niyang ginawang maliliit na piraso ang kanyang katawan at inutusan ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan na may antas na higit sa 15 na sumunod sa mga tao. Sa mga oras na ito nagsimulang magpanik si Mr. Wayne dahil ang maliit na halimaw ay nagsimulang umatake sa kanya, dumikit sa kanyang katawan at sipsipin ang kanyang cellphone sa loob lamang ng maikling panahon. Nahulog ang cellphone ni Mr. Wang at 30% na lang ang natitira. Sinubukan ni Shenbang na lumapit sa kanyang amo sa kabila ng kanyang status upang iligtas siya. Ngunit sa kanyang puso, napagtanto ni Shenbing na ang kanyang kagamitan at mahika ay umabot na sa limitasyon. Napagtanto ni Shenbing na maaari lamang niyang ilihis ang atensyon ng halimaw sa kanyang sarili. Sa ganoong paraan, umaasa si Shenbing na maaring samantalahin ng amo ang pagkakataong makatakas,
Ngunit pinigilan pa rin siya ng commander na pumunta dahil ito ay magiging katulad niya na mamatay sa walang kabuluhan. Sinabihan ni Commander Wang si Chenbang na umalis habang nabubuhay pa siya nang ang kanyang katawan ay lalong nadiin at napapaligiran ng mga halimaw. Naisip ni Commander Wang na marahil ay oras na para maabutin niya ang kanyang pamilya, na mas napunta sa langit dahil sa pag-atake ng halimaw. Naalala ni Mr. Wang ang mga alaala kasama ang kanyang pamilya bago sumali sa mga miyembro ng team ng seguridad ng Tianchong. Minsan nang nangako si Mr. Wang sa kanyang pamilya na lilipat sila kaagad sa safe zone, ngunit sa huli nang naging miyembro na ng security team si Mr. Wang at bumalik sa kanyang village sa labas ng safe zone, huli na ang lahat at namatay ang kanyang pamilya dahil sa pag-atake ng halimaw. Sa oras na iyon, noong panahong iyon, si Mr. Wang ay labis na nalungkot at dahil hindi niya matutupad ang kanyang pangako sa kanyang mga anak at asawa. Ngunit dahil dito, naalala ni Mr. Wang na determinado siyang patayin ang lahat ng halimaw na nanakit sa kanyang pamilya. Sa makatuwid, bumalik sa ganapang spirito at lakas ni Master Wang. Agad na sumigaw ng may sapat na gulang at inalis ang lahat ng insektong tumatakip sa kanyang katawan. Nang ang lahat ng bahagi ng maliit na halimaw ay umalis sa katawan ni Mr. Wang, si Nana ay kumilos ng kasing bilis ng kidlat upang sirain ang buong halimaw sa isang pag-atake lamang. Gayunpaman, nagulat si Nana nang makitang buhay pa si Mr. Wayne, kahit na gusto rin siyang patayin ni Nana upang ang lahat ng X-point ni Mr. Wang ay makuha niya. Agad na pinagsama ng halimaw na Zog ang lahat ng natitirang bahagi ng katawan nito. Nagmamakto siya kay Mama dahil sa maikling panahon, nagawa ng munting hamak na sirain ang kalahati ng kanyang katawan. Ang mga Zurek ay nagagalit at maghihiganti kay Nana, na naging dahilan upang makaranas ng masakit na pagdurusa ang maliit na hamak. Sa puntong ito, napagtanto ni Commander Wang na ang halimaw ay naging mas malakas at nagiging mas mahirap na harapin. Ngunit hiniling ni Nana sa commander na manahimik dahil ang mga batas sa pamumuhay ng low carbon ay isang insulto kay Nana, na isang humanoid sa seryosong tono. Sinabihan sila ni Nana na buksan ang kanilang mga mata ng seryoso dahil ipapakita niya ang pinakahuling anyo na lumalampas sa anumang dimensyon. Si Nana ay naglabas ng isang sopistikado at napakalaking baril mula sa kanyang braso at noon ng buong lakas, si Nana ay agad na naglabas ng isang sopistikadong paraan sa kanyang magkabilang kamay at likod. At sa kanyang buong lakas, agad na binaril ni Nana ang halimaw. Nagulat ang higanting nilalang nang makita ang kakayahan ni Nana at sinabing hindi tao si Nana. Ngunit walang silbi ang lahat ng iyon dahil agad siyang winasak ni Nana na maging alabok. Dahil sa kanyang galing, nakakuha si Nana ng 10,000 puntos ng karanasan bilang premyo. May karapatan din si Nana na makakuha ng mga kagamitang ibinagsak ng Zerk. Masayang-masaya si Nana na nakuha lahat ng regalo pero biglang hindi niya maigalaw ang buong katawan. Kahit ang munting hamak ay hindi makagawa ng anumang ingay. Agad na nilapitan ng pamilya Yu, si Nana at Commander Wang na may mga muka na nag-aalala. Agad na sinuri ni Mrs. Yu ang katawan ni Nana, habang ipinatong ang ulo ng maliliit na robot sa kandanggan nito. Samantala, binigyan ni Yu Yunfeng ng mamahaling gamot si Commander Wang para gumaling kaagad ang security team commander. Habang bumubuti ang kanyang kondisyon, sinabi ni Commander Wang na ang ibang mga shelter ay maaaring hindi na kasing ligtas ng area ng Shelter 5. Sinabi ni Commander Wang kay Yunfei, sa pagkakataong ito ang pag-atake ng halimaw sa lungsod ay lubhang kakaiba. Mukhang kilala nila ang mga tao, kaya iminungkahi niya na lumipat kaagad sa 8th safe zone, ngunit naisip ni Yunfei na masyadong malayo ang lugar na iyon na mas malayo sila sa kanyang kapatid para mahanap sila. Tinanong ni Yunfei kung paano sila mahahanap ng kanyang kapatid. Bukod dito, hindi sila nagtagumpay sa pakikipag-ugnayan sa kanyang kuya. Sinubukan ni Yunfei na makipag-ugnayan muli sa kanyang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, naririnig pa rin ang tunog ng Eres dahil sa signal interference. Kahit ganoon, medyo natuwa si Yunfei dahil mahina niyang naririnig ang boses ng kuya niya. Mabilis na sinabi ni Yunfei na nasa kanlungan sila ng number 5, habang si Nana at ang security team ang nagligtas sa kanilang lahat mula sa pag-atake ng isang malakas na halimaw. At ngayon ay agad silang magsisikanlong sa 8th safe zone. Ngunit sa huli, kinailangan ni Yu Yunfeng na lunukin ang kanyang pagkabigo. Dahil naulit na naman ang signal interference at nawala muli ang koneksyon ng magalit ang dalaga dahil hindi niya makontak ang kanyang kuya. Sinabi ni Commander Wang na mayroon siyang paraan upang may parating ang mensahe kay Yuwo nang marinig ito. Agad na natuwa ang Yunfei. Ipinaliwanag ng commander na ang pamamaraan ay simple.
Kaagad niyang aayusin yon para mas mabilis silang makakilos mula sa mapanganib na lugar na iyon makalipas ang ilang sandali nang makaalis na ang lahat. Dumating si Yuwo sa fifth shelter, nakita ang napakagulong kalagayan ng lugar. Alam ni Yuwo na nagkaroon ng malaking labanan noon, at nag-aalala siya dahil hindi niya alam ang bagong balita sa lahat ng miyembro ng pamilya niya ngayon. Ngunit pagkatapos ay nakita ni Yuwo ang rosas ng mga titik ng kanji at ang code sa entrance gate. Sigurado si Yuwo na ito ay isang mensaheng iniwan sa kanya, ngunit ang mga serye ng mga code sa ibaba ng mensahe ay naging isang bagay na nagpagulo kay Yuwo. Matiim na tinitigan ni Yuwo ang code. Sigurado siyang nakita niya ang code na iyon sa isang lugar. Pagkatapos ay naalala niya sa wakas na ito ay isang panlabas na radio wave code sa loob ng security team. Nalala niya dahil dati ay pumunta ang security team sa paaralan para magbigay ng paliwanag sa mga taong siyensya. Hindi maaring makalimutan ni Yuwo ang lahat ng mga detalyeng yon. Hahanapin agad ni Yuwo ang communicator sa bulsa ng katawan ng namatay na miyembro ng security team. Kahit na nakuha ng binata na ito ang mga communicator device, hindi niya kayang ayusin ang mga sira na device. Sa mga sitwasyong ito, nag-iisip ni Yuwo, dahil ang totoong mata ay nasa cooldown pa rin at limitado ang saklaw nito, hindi siya makakapunta sa 8th safe zone nang walang anumang plano. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon ay kailangan niyang mabilis na makontak si Yunfei at ang iba pa. Bukod dito, kung ang 8th safe zone ay handa na tanggapin ang lahat ng mga sibilyan mula sa 9th zone ay hindi pa rin alam na hihigit sa lahat ng mga sibilyan. Nagpasya si Yuwo na pumunta sa black market na hindi kalayuan sa kinaroroonan niya ngayon. Kaya gusto niyang pumunta agad doon para humanap ng communicator. Pagdating ni Yuwo sa black market sa 9th safe zone, sobrang gulo din ang sitwasyon doon. Nasira ang mga gusali at maraming bangkay ang nagkalat sa paligid. Alam ni Yuwo na nagkaroon din ng malaking labanan sa lugar na iyon mula sa loob ng pangunahing gusali. May maririnig na sumisigaw na nagsasabing ang sino mang gustong pumasok sa black market ngayon ay humihingi lamang ng kamatayan para sa kanyang sarili. Palaging umuulan ng putok sa Yuwo, sa kabutihang palad, ang binatang ito ay nakapaglabas ng isang proteksyon na kalasag. Nakahinga si Yuwo nang makitang ang figura sa loob ng gusali ay masigla pa rin gaya ng dati. Pagkaraan nagsabi si Yuwo, itigil ang pagbaril sa kanya dahil siya ay si Yuwo lamang. Biglang tumigil ang pamamaril at nakita si Miss Siyu, lumabas ng building. Si Miss Siyu, humihingi ng tawad kay Yuwo dahil may labanan kanina, kaya may mga tao pa ring tensyonado. Sumagot si Yuwo na hindi mahalaga dahil ayos lang siya. Habang si Miss Yu ay nagtanong mo kung bakit pumunta ang binata sa black market sa ganitong oras. Sumagot si Aiwo na may ilang mahahalagang bagay na nais niyang kay Miss Siyu.